So, nandito po tayo sa General Bible Study, One God Series of Teaching. So, tinawag ko pong One God Series of Teaching. Sa part 2 na po tayo. Nung nakaraan, ang pinag-aralan po natin ng mga Bible verses na iisa lamang po ang Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, iisang Diyos. Sabi ni Moses, iisang Diyos. Sabi ni Paul, ang mga apostoles. At sabi mismo ng Diyos, iisa lang po siya. Okay? So, yung isa po doon na pag-aralan namin po nung nakaraan ay Absolute One. So, wag po kayong mag-alala sa mga hindi po talaga nakakadiretso kasi naka-record po ito. Yung boses ko ba, Brother Ronji, okay lang? Okay. So, naka-record po ito. Iko-compile ko po yung video. Okay? Pagdudugtungin ko po yung video at pwede po natin reference para maging matibay po tayo pagdating po sa explanation po ng One God. So, part 2 na po tayo. So, pinangalanan ko po, part 2, the name of God is Elohim. Elohim. Okay? So, alamin natin ano bang meaning po ng Elohim. The most commonly used Hebrew word for God in the Old Testament is Elohim. Okay, Hebrew word po ito. Ito yung ginagamit po nila patungkol po sa Diyos. It is the plural form of the Hebrew word Eloah. So plural po yung Elohim. Ang singular po niya is Eloah, which means God or deity. However, the Bible itself reveals that the only way to interpret the plural form Elohim is that it expresses God's majesty and not plurality in the Godhead. It indicates God's greatness and His multiple attributes. Okay, so, ang Elohim is a Hebrew word. Ngayon, itong mga other Christian, dahil daw ginamit ng Diyos, doon po sa hero Israel, the Lord thy God. Yung God po doon is Elohim. So, translation po ng God sa Hebrew word is Elohim. Ngayon, plural daw po kasi. So, God existed in plurality. Bagamat sinasabi daw po na there is only one God, parang isa na in plurality, God in plurality daw po yon. Kasi nga, plural yung Elohim. Pero, ang mga Hebrew, ang mga Jew, hindi naman nila nauunawa ang Elohim bilang plurality of God, kundi ito po, it indicates God's majesty. It expresses God's majesty. Ibig sabihin, pag sinabing God, nandun yung buong paggalang. Hindi po ordinary po yung salita na God lamang, kasi may marami pong small g na Diyos-Diyosan. Kapag nagsulat po kayo, capital G, God, yun po yung Elohim. Pag small g, Diyos-Diyosan po yun. Okay? G-O-D, Diyos-Diyosan po yun. So, kapag ina-address po nila ang Diyos, O God, O Elohim, yung ginagamit po nila sa Hebrew word. Okay? Uulitin ko, ang mga Hebreo, the Jew people understood Elohim as God, one absolute God pa rin. Okay? Hindi po God in plurality, but it expresses God's majesty or God's greatness with His multiple attributes. Okay? Ngayon, so maunawahan natin po yung Elohim na yan sa mga Bible verses din sa Biblia. Hayaan natin na sila yung mag-interpret. Kasi ginagamit po nila po yan. Sasabihin sa inyo, kapag naniniwala lang kayo na ang God is absolute one, mali kayo kasi ginamit Elohim. So yan ang sasabihin sa inyo. At yan ang itinuro din sa amin noon. Okay? Pero pag unawahin mo, ang Elohim ay parating ginagamit sa Old Testament pagdating sa salitang Diyos. Maging ngang sa mga Diyos-Diyosan ay ginagamit pa rin ang Elohim. Halimbawa, Genesis 32:20. So Jacob
called the place Peniel, saying, it is because I saw God, Elohim, face to face, and my life was spared. So ito yung kwento na kung saan si Jacob ay nakapag-wrestling po sa isang anghel na ang akala niya po ay Diyos. Okay? So habang nakikipag-wrestling siya, sinabi niya, nakita ko yung Diyos. I saw God face to face, ngunit hindi ako namatay, my life was spared. So yung God po doon ay Elohim na ang ginamit. At papansinin ninyo, iisang tao lang ang nakipag-wrestlingan ni Jacob. Hindi naman marami, pero Elohim din ang ginamit. Ano pa? Exodus 32 verse 1, 4, 8, 23, 31. Dami ano? The Israelites used the word Elohim for the golden calf they made in the wilderness. Yet the Bible accounts makes it clear that there was only one calf. So ito na yung, nandun si Moses sa Mount Sinai, sabi ng mga tao, halika Aaron, gumawa ka ng Diyos-Diyosan para sa amin, bakit hindi na bumababa si Moses, baka patay na siya? Bigay nyo yung ang mga gold, mga alahas ninyo at gagawin nating Diyos-Diyosan baka. Baka. At gumawa po sila, guya na ginto na Diyos-Diyosan. Iisa lamang ginto ang sinabi nila, ikaw ang Diyos, you are the God who delivered us from the land of Egypt. Yung God po doon, Elohim ang ginamit, pero hindi naman plurality ng Diyos-Diyosan ng golden calf. Naunawahan po ba natin? So, yan ang mga mamimit nyo na sasabihin nila sa inyo, mas lalo na nag-aral po sila sa Bible school, pero mali naman. Okay? The Old Testament often uses Elohim for the singular pagan gods like Baal-Beret, Chemos, Dagon, Baal-Zebub, and Nisros. So ito ay mga Diyos-Diyosan, pero kapag ina-address din po sila, hindi po Eloah, kundi Elohim. Kasi nga, majesty ang ibig sabihin pag sinabing Elohim. Majesty, nandun po yung karangalan. Yun po yung pong ibig sabihin. Yan ang pagkaunawa ng mga Jew. The Bible even applies Elohim to Jesus Christ. And yet no one suggests the plurality of Jesus' person. Titus 2:13, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God, Elohim, and our Savior, Jesus Christ. Pero iisa lamang ang Panginoong Jesus. Hindi siya plural. Nakuha ninyo? So, paano nila i-interpret na God is plurality in persons? Marami daw siya, 3, 2, o pwede sigurong 4 pa, kasi nga Elohim, at hindi nila ini-interpret yung mga Diyos-Diyosan, yung pinag-wrestlingan, yung ibang verses na ginagamit po yung Elohim sa Biblia at maging kay Jesus Christ ginamit, bakit hindi nila ini-interpret na plurality din? Nakuha ninyo? So yun po yun. Kung siguro, ako'y mag-aaral ng Kapampangan, kahit na matuto pa ako ng Kapampangan, bagamat Pangasinan po ako, hindi ako higit nagagaling kaysa mga Kapampangan pagdating sa pagsasalita o pag-unawa po ng Kapampangan. Pero marami sa mga tao ngayong panahon natin, abay nag-aral lang ng Hebrew word, Elohim, higit na mas magaling pa sila, doon sa mga, ang kanilang salita po ay Hebrew, na sila po ay mga Jew. Grabe ano? So yun po yun. The Bible teaches us that there is only one Creator. Nasaan yan? Okay, madami.
Isaiah 36 verse 16, O Lord of hosts, God of Israel, Thou dwellest between the cherubims, Thou art the God, even Thou alone of all the kingdoms of the earth. Thou hast made heaven and earth. Nandun po yung word na alone. Ikaw lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian ng mundo. Ikaw ang gumawa ng langit at ang lupa. Isaiah 44 verse 24, Thou sayest the Lord thy Redeemer, and he that formed thee from the womb. I am the Lord that maketh all things, that stretcheth the heavens alone, that spreadeth abroad the earth by myself. So, nandun na naman po yung word na alone and by myself. Isaiah 45:18, For thou sayest the Lord that created the heavens, God himself that forms the earth and made it. He had established it. He created it not in vain. He formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is none else. O sinasabi diyan, ang Diyos lamang ang lumukhang mag-isa. Job 9 verse 8, Who alone stretches out the heavens and tramples down the waves of the sea, who makes the bear, Orion, and the Pleiades, and the chambers of the south. Okay? So, alam niyo po ba yung mga yan? Yung bear, yung Orion, yung Pleiades, ano yan? Mga stars, constellation. Okay? Binabanggit sa Biblia po yan. Siya daw po yung naglaglag lahat ng mag-isa. Siya yung gumawa ng mga langit. Heavens is plural. Okay? So, nandun po yung kinakalagyan unang langit, yung nililiparan po ng mga ibon. Pangalawa, nandun po sa outer space na, nandun na yung mga sa clouds. Okay, pataas. At yung pangatlo, nandun na po yung mga planeta. Nandun na po yung mga stars. Okay? So ano pa? Nehemiah 9:6, You alone are the Lord, you have made the heaven of heavens. Okay, with all their hosts, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them. You give life to all of them, and the heavenly host bows down before you. Nandun na naman yung word na alone. O paano natin unawain yan? Na God in plurality, that there are many creators. Parating sinasabi pong alone. Malachi 2:10, Have we not all one Father? Did not one God create us? Isa lamang pala ang Diyos na lumikha sa atin. Tapos sasabihin nyo, dalawa? Amen? So unawain natin yan habang tayo po ay nagpapatuloy. Notice the words and phrases such as alone, by myself, none else, no one else, none beside, no other beside, which indicate the absoluteness of one in number. Okay? God is called the Holy One, and that Holy Two, Holy Three, or Holy Many. Psalm 71, verse 22, I will also praise thee with the psaltery, even thy truth, O my God. Unto thee will I sing with the harp, O thou Holy One of Israel. Ano pa? Psalm 78 verse 41, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Ano pa? Isaiah 5:19, that say, let him make speed and hasten his word, that we may see it, and let the counsel of the Holy One of Israel draw nigh and come, that we may know it. So, Holy One parati po. Ano ba? Okay, 2 Kings 19-22. Whom hast thou reproached and blasphemed? And against whom hast thou exalted thy voice and lifted up thy eyes on high? Even against the Holy One of Israel. Holy One. Isaiah 5:24. Therefore, as the fire devoureth the stubble, and the flame consumeth the chaff, so their roots shall be as rottenness, and their blossom shall go up as dust, because they have cast away the law of the Lord of hosts,
despised the word of the Holy One of Israel. Dami, ano? So, yun po yun. So, ang Diyos po ay tinawag na Holy One and never Holy Two, Holy Three, or Holy Many. The Bible also teaches us that there is only one throne of God in heaven. So, iisa lamang ang trono ng Diyos sa langit. Isaiah 6 verse 1. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne. Singular. Nakaupo sa iisang trono. High and lifted up, and his train filled the temple. Psalms 11:4, the Lord is in his holy temple. The Lord's throne is in heaven. So, isa lamang talaga ang trono. Okay? Hindi po marami. Psalms 45 verse 6, your throne, O God, is forever and ever. Singular. Revelation 4:2, immediately I was in the Spirit and behold a throne. Pag binasa mo sa Tagalog yan, ang Revelation 4:2, sinabi doon, iisang trono was standing in heaven and one sitting on a throne. So my Holy One, siyempre, kung iisa lamang siya, iisa lamang ang nakaupo sa trono. 1 King 22:19, ito, visual image, nakita po ni Propeta Micaiah. Hindi po ito sinasabi, kundi nakita niya sa langit. But Micaiah responded, therefore listen to what the Lord has to say. I saw the Lord sitting on his throne, and the entire heavenly army was standing around him on his right hand and on his left hand. Gayon din, sinulat ito sa 2 Chronicles 18:18. So, paano nyo ipapaliwanag yan kung mayroong 2 o 3 trono sa langit, samantalang si Micaiah ay nakita niya na iisang trono lang sa langit. At ang nakuupo, ang nakatayo sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa ay mga heavenly armies. Mga heavenly armies, yan ay hindi deklarasyon, kundi isang nakita niya mismo. Hindi ko alam kung vision o nabuksan talaga yung langit at nakita niya talaga ang Panginoong Diyos na nakaupo sa iisang trono. So, characteristics of God. So, iisa lamang ang Diyos. Okay? Maraming characteristics of God, hindi natin itatakil to ngayon, pero mayroon akong mga isinulat na iilan. Una, God is Spirit. Okay? Ang Diyos ay Espiritu. Lucas 24:39, kung hindi ako nagkakamali, ang definition ng Espiritu ay wala siyang laman at wala siyang dugo. Okay? Sabi ni Jesus Christ, handle me, for the Spirit doesn't have flesh and bone or flesh and blood. As you can see, I have. So yung Spirit God, wala siyang laman at wala din siyang dugo o buto. Diyan pa po ba tayo? How many is the Spirit God? Okay? Ilan naman yung Espiritu po ng Diyos? Ephesians 4:4, there is one body and one Spirit. So isa lang ang Espiritu ng Diyos. Hindi 2, hindi 3. Isa lang. Yan ang sinasabi ng Biblia, isa lang ang Espiritu ng Diyos at may isang katawan. O parang nakukuha nyo na ba? Parang nakukuha nyo na? So may isang katawan, may isang Espiritu. Sino kaya yung katawan? Hindi pa natin pag-aaralan ngayon, hapaglaon aalamin po natin at mas uunawahin po natin po ito. Okay? Diretso pa. Characteristics of God. God is eternal, immortal, and invisible.
1 Timothy 1:17, now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. 1 John 4:12, no man has seen God at any time. Okay? No man has seen God at any time. Walang tao nakakita sa Diyos kahit na kailan. Kasi nga, the nature of God, first characteristics of God is Spirit. The Spirit is invisible. 1 Timothy 6:16, who only has immortality. Hindi siya namamatay. Dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen nor can see. So walang makakakita sa Kanya na tao. Okay, walang nakakita at walang makakakita sa Kanya. To whom be honor and power everlasting. Amen. God's presence is everywhere. Okay, so dalawang ibig sabihin po niyan. Kasi sa mga pilosopo, sabi nila, God is not everywhere dahil sinasabi daw po ng Biblia, God doesn't reside to sinners. Totoo yun. Pero pag sinabi mong God's presence is everywhere, He is really everywhere. He may not reside inside the body of a sinner, but He is everywhere. Nandun pa rin ang Diyos sa location na kinalalagyan niya. Location. Amen? Location po ang pinag-uusapan po natin. Yung katawan ng tao na hindi nananahan ang Diyos sa tao na makasalanan, sabi ng Biblia, hindi po yun location. Naunawahan natin. Siyang daming pilosopo. Whither shall I go from thy spirit? Sabi ni King David. Or whether shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, location ng heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. Location ng hell. If I take my wings of the morning and dwell unto the uttermost parts of the sea, even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me, even the night shall be light about me. Walang pagkakaiba, ang gabi at liwanag araw sa Kanya. Yet the darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day, the darkness as the light, are both alike to you. Nakikita ng Diyos kahit na nasa kadiliman. Sabi niya, sabi ni King David, pupunta ako sa langit, nandun ka. Punta ako sa impyerno, nandun ka. Amen? Nandun nga ang Diyos sa sinapupunan. Sabi doon, kahit sa sinapupunan pa lamang ng nanay. Diba? So, yung location ay nandun po ang Diyos. God sees all things. Jeremiah 23:23-24. Am I a God at hand, says the Lord, and not a God afar off? Okay? Can any hide himself in secret places that I should not see? Saith the Lord. Do not I fill the heavens and earth? Saith the Lord. So yung presensya po ng Diyos nasa langit at sa ating pong mundo. At walang makakapagtago po sa Kanya. Nandiyan pa po ba tayo? God knows all things. Job 42 verse 2, I know that thou canst do everything, and that no thought can be withholden from thee. Alam ko na lahat ay magagawa mo, sabi ni Job. At walang kaisipan na matatago sa iyo. God is all-powerful. Oh, kapag pilosopo na naman, hindi all-powerful ang Diyos. Kasi may isang bagay na hindi magawa ang Diyos. Hindi siya magkasala. Grabe ano? Grabe talagang kapilosopohan. Pero He is all-powerful. Yung Kanyang He can do all things. Okay?
But Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. God is immutable. Hindi siya nagbabago. For I, the Lord, do not change. Okay? I, the Lord, do not change. Nagbago ang Diyos, sabi nila. Kasi sa Old Testament time, pinapalusob ng Diyos yung mga kalaban, yung mga kaaway. Di ba? Pinapalusob niya. O kaya naman, nagbago ang Diyos kasi ang kaligtasan noon ay kailangan pumatay ka ng tupa at dugo ng tupa ang magiging kapatawaran sa kasalanan mo. Yung Old Testament ay shadows of the things to come. Yan ang sabi ng Hebreo chapter 10, 1, pababa o pataas. Kaya si Jesus Christ na yung lamb at ginawa niya yung offering and sacrifices po na yon, sabi ng Biblia, once and for all. So for shadows of the things to come and Old Testament. So hindi ko muna pakakahabain po yan. Hebrews 13:8, Jesus Christ, sabi niya, He is the same yesterday, today, and forever. Si Jesus Christ po ang tinutukoy po ng author po ng aklat po ng Hebreo. Ano ibig sabihin? Kung si Jesus Christ is the same yesterday, ano yung yesterday po doon? He is that God during the time of Abraham, of Moses, and all other prophets in the Old Testament. He is that God. That is the yesterday. At habang sinusulat niya yon, He is the God today, even our times, during our times today, He is still the God, and He will be the God, and He will be the same God forever. Kaya nga, ang Diyos ay immutable. Hindi po siya nagbabago. Ibig sabihin, Diyos si Jesus Christ. Okay? So, yun po yun. So, ang napag-aralan po natin po ngayon, God is Spirit, God is eternal, God is immortal and invisible. No one has seen God at any time, or no man can see. God's presence is everywhere. God sees all things. God knows all things. God is all-powerful, and God is immutable.